What's up, adlang netizen? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan ka man panig ng sulok ng daigdig ngayon? Mabuhay ka hanggat gusto mo. But, God first. May bago tayong panonooring video ngayon at lalayo muna tayo sa kaguluhan sa mga WW1, 2, and 3, yung mga gera na yan, no? Dito muna tayo sa mapayapa, no? Itong panonoorin natin, video to ni Biography TV, no? Paki-subscribe po yung kanyang channel, paki-like and share na rin. At kung ikaw ay bago dito sa ating channel, baka naman pwede po makahingi ng kahit isang subscription lang at like and share. Malaking tulong po ito sa ating channel. At mabuhay po kayo. God bless you po sa inyo. Ang sabi sa title, ito pala ang tanda ng katapusan ng mundo ayon sa Biblia. No? Ang kwento na ito, hango kay Daniel sa Bible. Daniel, no? Ang meaning ng Daniel daw sa Bible, my God is my judge. So yun yung meaning ng pangalang Daniel. Halika't pagsaluhan nating panoorin at bigyan natin ng opinion, criticism, at hindi na't umpisahan natin, no? Madlang netizen. Yun. At nakasulat nga ba sa libro ni Daniel ang paglago ng teknolohiya ngayon? Tara't samahan niyo kung alamin ang katotohanan at kung ano ang matututunan natin kay Daniel. Pero bago yan, sino nga ba si Daniel? Si Daniel ay isinilang sa Jerusalem noong 605 to 620 BC. Ang pangalang Daniel sa Hebreo ay nangangahulugang God is my judge. Siya ay kabilang sa maharlikang pamilya ni David at may lahing marangal. Ang aklat ni Daniel ay nagsimula ng sinalakay ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at Ayan, si Haring Nebuchadnezzar, medyo malupit yung mga parusa nung araw kasi. At isa sa mga parusa ni Haring Nebuchadnezzar ay yung naglalagablab na hurno, no? Yung umaapoy na parang bahay. Tapos pag ikaw hindi sumusunod sa kanyang utos, hinahagis ka doon, no? So nakakatakot yun, susunod ka talaga, no? O kaya, meron pang isa, yung kulungan ng mga leon, puno ng leon, tapos mga gutom yon at ilalaglag ka doon. Grabe pag amatay mo nun, no? Lalapain ka. Unti-unti mo mararamdaman. Iba talaga yung mga parusa ng araw. Kaya yung mga dito sa atin, yung mga death penalty, yung mga lethal injection, i-injectionan ka na, tapos wala na. Yung sila electrica, medyo masakit pa yun. Pero yung injection, yun yung huli, wala eh, di ba? Parang nagpabakuna ka lang eh. Di ba? Dapat ganyan, tinarurusahan ng matindi ang nagkakasala para tanda yun sa ibang tao na hindi sila gagawa ng kamalian, no? Lalong-lalo na sa korupsyon. Dapat talaga ibalik yan eh, para yumabong uli ang ating bansang Pilipinas, no? Sa ibang bansa o karamihang bansa, may mga death penalty talaga, no? Para sa akin, okay ang death penalty, no? Kasi lalo-lalo na yung korupsyon, matindi na, ano na eh, karapalan na eh. Masyado ng naghihirap ang bansa natin dahil puro pansariling kapakanan lang ang ginagawa ng mga nasa pwesto, di ba? So, halika't panoorin uli natin badlang netizen, na? ng kanyang mga kawal ang Jerusalem noong 589 BC. Nag-utos si Haring Nebuchadnezzar kay Ashpenaz na pinuno ng mga tauhan niya na pumili sa mga bihag na Israelita ng ilang kabataang mula sa angkan ng mga hari at angkan ng mararangal na pamilya. Kinakailangan na ang mga ito ay gwapo, malusog, matalino, mabilis kumilos at madaling turuan para maging karapat-dapat maglingkod sa hari. Iniutos din ng hari na mula sa kanyang sariling pagkain at inumin ang ibibigay sa kanila araw-araw. Kabilang sa Galante yung hari, no? Kung ano yung kinakain niya, yun din nakakainin ng mga nasasakupan niya o tauhan niya, no? Magastos yun. mga napili ay sina Daniel, Hanania, Mishael, at Azaria na pawang mula sa lahi ni Juda. Si Daniel ay isang teenager lamang noong panahon na ito. Ngunit pinipilit silang isuko ang kanilang pagkakakilanlang Hudyo sa pamamagitan ng pamumuhay at pagkain. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay tumangging kumain ng pagkain ng hari dahil May pihigan pa. Ayaw kumain ng pagkain ng hari. Sarap kaya nun, no? Bakit kaya? ito ay magpaparumi sa kanila. May mga pagkain na bawal kainin ng mga Hudyo ayon sa kanilang tuntunin. Pumili sila ng pagkain ng mga gulay at tubig.
Pagkatapos ng 10 araw, nakita ng tagapagbantay na mas malusog sila kaysa sa mga kabataang kumakain ng pagkain ng hari. Bukod pa rito, binigyan ng Diyos si Daniel ng karunungan sa pagpapaliwanag ng kahulugan ng mga pangitain at mga panaginip. Si Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng mga panaginip na bumabagabag sa kanya, kaya hindi siya makatulog. Ipinatawag niya Ganyan yun nung araw no? Pag ang hari may sakit, o kaya ang prinsesa, malungkot, magpapatawag ng payaso yan. Kailangan patawanin mo yung prinsesa. At pag hindi mo napatawa, lagot ka. Higok ka, no? Ganyan nung araw Kagaya niyan, na naginip yung hari, magpapatawag yan ng mga mahika or kung ano yung mga may alam pagdating sa mga ganyang bagay, no? ang kanyang mga salamangkero, engkantador, mangkukulam, at mga astrologo para ipaliwanag nila ang kanyang mga panaginip. At kung sino man ang hindi makahula ng panaginip at ng kahulugan nito ay may parusang kamatayan. Ayun, yari, ihulog ka sa naglalagablab na horno at sa mga gutom na leon. Grabe, no? Parang dapat pag pinatawag ka, matutuwa ka kasi may gantimpala ka sigurado Di ba? Effort Eto, hindi, no? Magkakaroon ka ng effort or magkakaroon kang gantimpala pagka yung napatawa mo or napagaling mo yung hari o prinsesa, ganyan. Pero pagka hindi, nako, kapalit ng buhay mo. Nang gabing iyon, ipinahayag ng Diyos kay Daniel ang panaginip ng hari at ang kahulugan nito. At pinuri ni Daniel ang Diyos. Ito ay tungkol sa isang malaking rebulto na gawa sa Ayan, yung apat na, na gold, silver, bronze, tsaka yung iron clay, no? So, gawayan dun sa mga ganong magagandang klase ng mga mamahalin na mga bato. na uri ng metal, at ito Metal ay pala, sumasagisag sa isang pagkakasunod-sunod ng mga kaharian, at ang pinuno ay Babilonya. Ngunit pagkatapos ay lumipad ang isang malaking bato, at nabasag nito ang rebulto, at ito ay naging napakalaking bundok. Sinabi ni Daniel na ang rebulto ay kumakatawan sa pagkakasunod-sunod ng mga kaharian ng tao mula sa Babilonya. At pupunuin nilang lahat ng karahasan ang mundo. Ngunit isang araw ay darating ang kaharian ng Diyos, haharapin at ibababa ang mga mapagmataas na kaharian sa mundong ito. Pagkatapos, nagpatira pa si Haring Nebuchadnezzar upang parangalan si Daniel. Ginawang tagapamahala ng buong lalawigan si Daniel ng Babilonya at pinuno ng lahat ng marurunong doon. Hiniling ni Daniel sa hari na italaga sina Shadrach, Meshach, at Abednego bilang katulong niya sa pamamahala ng lalawigan. Isang araw nagpagawa si Haring Nebuchadnezzar ng rebultong ginto. May 70 talampakan ang taas at 9 na talampakan. Yan talaga nung araw, ganyan uso no? Gumagawa sila ng mga rebulto na ginto, tapos sasambahin nila, gagawin nilang Diyos. Kaya nung araw pa lang, masama na tao no? Kaya nga dumating yung pagkakataon na panahon ni Noah, di ba? Noah's Ark. Yun nga, meron akong binlog din doon. Kaya tayo, yung panahon natin, nirestart ng Diyos yan Kaya yung panahon natin, wala na tayo sa panahon ni Eva at Adan. Tayo yung panahon na at lahi na ni Noah. So, halika umpisa ulit natin. Ang lapad. Pagkatapos, iniutos niya sa lahat ng tao na dumalo sa pagtatalaga ng nasabing rebulto. Kapag narinig nila ang tunog ng iba't ibang mga instrumento, dapat silang lumuhod agad at sumamba sa rebultong itinayo. Ang sinumang hindi sasamba ay itatapon sa naglalagablab na horno. Kaya nang marinig nila ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebulto. Nang panahong iyon, may ilang taga-Babilonya na lumapit sa hari at pinaratangan nila ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar na si Hudyo, yung mga Hudyo, yung tatlo. Yung tatlong kasama ni na Shadrach, Meshach, at Abednego, tatlong opisyal na Hudyo, ay hindi sumasamba sa gintong imahen. Nang marinig yun ng hari, nagalit siya ng husto, at tinawag ang tatlong lalaki. Binigyan ni Nebuchadnezzar ng isa pang pagkakataon ang tatlo na yumukod sa imahen kapag narinig ang tunog ng mga instrumento, dahil kung hindi, ipapatapon sila sa naglalagablab na horno. Sumagot silang tatlo, kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na horno. Pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa rebultong ginto na ipinatayo ninyo. Dahil sa sagot nilang iyon, lalo pang nagalit ang hari sa kanila. Kaya iniutos niyang painitin. Ayan, no? Yan yung horno no?
Magagalit talaga yun eh. Kasi hari yun eh. Tapos ganun ang sagot mo. Eh ang utos ng hari o salita ng hari hindi nababalik. pa ang hurno ng 7 ulit. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang pinakamalalakas na sundalo na gapusin silang 3 at itinapon sa hurno. Dahil sa pinainit pang lalo ng hari ang hurno, namatay ang mga sundalong nagtapon sa kanila dahil sa lagablab ng apoy. At silang 3 na nakagapos ay bumagsak sa naglalagablab na hurno. Habang nakatingin si Haring Nebukadnezar, bigla siyang tumayo sa laki ng kanyang pagkamangha. Tinanong niya ang kanyang mga opisyal, hindi ba 3 lang ang itinapon sa apoy? Sumagot sila, opo. Ngayon, apat na, no? Yung isa dyan si Papa Jesus eh, no? So talagang himala at dahil dyan, magkakaroon ng mas gusto niya yung Diyos na, ng 3 na to kaysa sa Diyos na tinayo niyang rebultong ginto, no? Kasi ito talagang buhay na Diyos, no? Kaya mas, ano siya dyan, mas gusto niya yan. Mahal na hari. Sinabi ng hari, tingnan niyo. 4 na ang nakikita kong palakad-lakad sa gitna ng apoy. Hindi na sila nakagapos at hindi sila nasusunog. At ang anyo ng ika-4 ay katulad ng anak ng Diyos. Kaya lumapit si Nebukadnezar sa pintuan ng naglalagablab na hurno at tinawag silang 3 na lumabas. Wala ni isang buhok sa kanilang mga ulo ang nasunog at walang amoy ng apoy sa kanila. Eh, himala, no? Madalas din namang pinapakita ng Diyos yan, eh, no? Gaya nung nabubuhay siya. So, si Jesus Christ, no? Yung palabas na Jesus, no? Ang dami niyang himalang pinapakita sa tao, kaya lalong naniniwala sa kanya, no? Yung bulag, nakita niya, nakadilat, nakakita, yung patay, binuhay niya, yung lumpo, nakalakad, di ba? O ba naman, may taong ganun, hindi ka magtitiwala sa taong ganun. Pag on, caught in the act ng mata mo, nakita mo na ginawa yun, di ba? Sasamba ka talaga sa tao na yun. Na nagpapakita ng isang mahimalang pangangalaga ng Diyos. Dahil dito pinuri ni Nebukadnezar ang Diyos ni Sadrach, Mesach, at Abednego bilang tunay na Diyos. Ang 3 lalaking Hudyo ay tumaas ang tungkulin sa Babilonya. Pagkatapos nito ay dumating ang parehas na kwento tungkol sa 2 hari ng Babilonya. Ang ama na si Nebukadnezar at pagkatapos ang kanyang anak na si Belshazzar. Pareho silang puno ng pagmamataas dahil sa kanilang kapangyarihan. Sinabi niya na ang 2 hari ay dapat magpakumbaba sa harap ng Diyos at parehong mayabang ang 2 hari. Kaya si Nebukadnezar ay tinamaan ng kabaliwan. Naging parang hayop siya sa parang. Ngunit pagkatapos ay nagpakumbaba siya sa harap ng Diyos at ang kanyang pagkatao ay bumalik sa kanya. Siya ay naibalik bilang hari. Kabaliktaran ito sa kanyang anak na si Belshazzar na hindi nagpakumbaba. Ay, naging demonyo, no? Hindi nagpakumbaba at nagpatuloy sa gawain niyang masama, no? Naging mapagmataas, no? Eh, dapat maparusahan pag ganyan. Sa harapan ng Diyos at pinatay siya ng gabing iyon. At si Darius na taga-Media ang pumalit sa kanya. Pagkatapos, pumili si Haring Darius ng 120 gobernador para mamahala sa kanyang buong kaharian. Ang mga gobernador na ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng 3 administrador, at isa sa kanila ay si Daniel. Si Daniel ang natatangi sa kanilang lahat dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, kaya binalak ng hari na siya ang gawing tagapamahala ng buong kaharian. Dahil dito, ang 2 pang kasama niyang administrador at mga gobernador ay naghanap ng kamalian sa pamamahala ni Daniel para paratangan siya. Pero wala silang makita dahil si Daniel ay tapat sa kanyang tungkulin at maasahan. Kaya pumunta sila sa hari at nagkasundong hilingin na gumawa ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao maliban sa inyo. At dapat itong sundin dahil ang sinumang susuway Utos ng hari yun. Hindi nababalik. sa utos na ito ay itatapon sa kulungan ng mga leon. Pumayag si Haring Darius kaya nilagdaan niya ang kautosang iyon. Nang malaman ni Daniel na lumagda ang hari, umuwi siya at pumunta sa kanyang silid kung saan nakabukas ang bintana. Doon lumuhod siya, nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos, 3 beses sa isang araw, ayon sa kanyang nakaugalian. Pero sinusubaybayan pala siya ng mga opisyal na kumakalaban sa kanya, at nakita nila siyang nananalangin at nagpupuri sa kanyang Diyos. Ngayon, lumabag siya sa utos na pinirmahan pa nung hari, no? Kaya pumunta sila sa hari at sinabi ang paglabag ni Daniel sa kautusan. Nang marinig ito ng hari, hindi siya mapalagay.
Nais niyang tulungan si Daniel, kaya buong maghapon siyang nag-isip at naghanap ng paraan. Grabe, hari na siya, no? Siya na yung pumirma rin doon, no? Pwede niya namang baguhin, no? Pero, yun nga ang sabi, di ba? Ang utos ng hari hindi pwedeng baliin. Kaya tuloy yan. Para mailigtas si Daniel. Nagtipong muli ang mga opisyal ng hari at sinabing kapag nagpalabas ang hari ng kautusan ay hindi dapat baguhin. Kaya iniutos ng hari na hulihin si Daniel at ihulog sa kulungan ng mga leon. Sinabi ng hari kay Daniel, iligtas ka nawa ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran. Pagkatapos ay umuwi si Haring Darius sa palasyo niya. Hindi siya kumain ng gabing iyon at hindi din siya makatulog. Kinaumagahan, nagbubukang liwayway pa lamang ay nagmamadaling pumunta ang hari sa kulungan ng mga leon. Pagdating niya roon, malungkot siyang tumawag, Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, iniligtas ka ba sa mga leon ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran? Sumagot si Daniel, mahal na hari. Hindi ako sinaktan ng mga leon dahil nagpadala ang Diyos ng kanyang mga anghel para itikom ang mga bibig ng mga leon. Malakas kasi pananampalataya niya kay Lord, no? So, sa mga kinakausap kasi ng Diyos, may mga mission talaga yan na ibinibigay sa kanya. At binibigyan siya ng mga pagpapala at himala, no? Ginawa ito ng Diyos dahil alam niyang matuwid ang aking buhay at wala akong ginawang kasalanan sa inyo. Nang marinig yun ng hari, nagalak siya at nag-utos na kunin si Daniel sa kulungan. Nang nakuha na si Daniel, wala silang nakitang kahit galos man lamang sa kanyang katawan, dahil nagtiwala siya sa Diyos. Nag-utos ang hari na ang lahat ng nagparatang kay Daniel ay hulihin at ihulog sa kulungan ng mga leon pati ang kanilang asawa at mga anak. Si Daniel ay umunlad sa panahon ng paghahari ni Darius, at ang kanyang reputasyon ay patuloy na lumalaki. Alam mo bang pinasulat ng Diyos kay Daniel na magkakaroon ng technology ngayon? Ito ay sinabi sa Daniel 12 verse 4. Kaya na nga yun, no, yung mga bagong kagamitan. Kasi yan, nung araw pa yan 15 BC pa yan no? Yung magkakaroon nga daw ng mga sasakyan sa kalupaan. Although meron na dati, mga karwahe, mga kabayo. Pero yung sinasabi dyan, yung mga high-tech, kagaya ng mga sasakyan, mga auto, diba? Mga kuruma, kotse, ganyan. At saka yung mga sasakyang pang hipapawid at karagatan. So yun, medyo mabibilib ka dun kasi, di ba, ang taon pa lang yan. Tapos, nagkaroon tayo ng mga 1920 ata, yung mga ganyan, 1945, yung mga sasakyan pang kasada. So, nagkatotoo, alam na ng Diyos yung mga pwedeng mangyari sa hinaharap. So, ngayon ito yun, yung panahon natin. Pero yung nakaraang binlog natin, tungkol kay Paul Amadis Dinak, isa siyang guro na nagtuturo ng salita ng German sa Greece, bigla siyang nakoma at nakatulog siya ng isang taon. At sa isang taon na yon, nakita niya yung mga mas high-tech na para ngayon, tapos yung mga susunod na, yung nakakausap na yung alien, lumilipad na yung mga sasakyan, may nakatira na sa Mars, yung mga ganung bagay, sobrang high-tech na, no? Yun yung na tingin ko mga, pwedeng yung iba maabutan pa, pero yung mga may edad-edad na yun, malamang hindi na, no? Kasi masyadong na yun, matagal na panahon na yung aabutin na yan. Sobrang high-tech na yun. Kasi 3096 nga, 3096, mga ganun yung taon. 3096. Ngunit ikaw, O Daniel, ilihim mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. Marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Yan yung sinasabi nga dyan sa Biblia, no? Na isinulat at ipinarating sa kanya. So siya yung nakakaalam doon sa mga panahon na yun. Mayabong ang mundo. At magkakaroon nga ng mga kagayang ganitong panahon natin. Ang talata na, marami ang tatakbo ng parot parito, ay tumutukoy sa paglago ng paglalakbay o transportasyon, na iniugnay sa mga makabagong invensyon gaya ng sasakyan sa hipapawid, sasakyan sa dagat, at sasakyan sa lupa. Ang verse naman na, ang kaalaman ay lalago, ay malinaw na nagtuturo ng paglago ng impormasyon sa huling panahon. Sa panahon ni Daniel, ang impormasyon ay maibabahagi lamang ng pasalita o sa Dati ang bahaging pasalita, yan yung katulad ng sasabi. Sa paisabi kay ganyan. Ngayon,
nangyari din sa sulat, di ba? Mga pen pal, phone pal, di ba? Mga pen pal, yung sulat. Tapos ngayon, high-tech na kasi yun, nagkaroon na nga tayo ng phone pal nga. Ayan, pen pal, may phone pal, at email. No? Yung mga isesend na lang, text, ganun. Messages, high-tech na. So, nangyayari na talaga sa inaharap. Pamamagitan ng sulat kamay. At sa panahon natin ngayon, mayroon ng smartphone, internet, social media, na kayang magbahagi kaagad ng text, mga images, o video sa buong mundo. Ito ay pinahintulot ng Diyos sa ating mga tao, na magkaroon tayo ng mas malagong kaalaman sa panahon ng kawakasan. Ang Diyos ang nagsabi, dahil siya ang nakakaalam ng hinaharap, at sinabi niya ito kay Propeta Daniel 3,000 taon na ang nakakaraan. Ito ang isa sa mga pruweba na makasisiguro tayong salita ng Diyos ang nakasulat sa Biblia. Malinaw sa Biblia na tayo ay nasa Ayan na yung mga nasusulat, yung mga senyales, ayan, the prophetic sign of end time world. No, yan yung 10 na mga senyales na patungo na tayo dun sa pagwakas ng mundo o pagparito ng Diyos. Yun nga yung sinasabi, no? Yung mga yan. sa mga huling araw na. Dahil ang Diyos lang ang nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap. Walang taong nakakaalam ng radyo, TV, satellite, robot, computer, smartphone at internet. Ang sabi sa Isaiah 42 verse 9, ang mga propesiya ko'y natupad at sasabihin ko ngayon ang mga bagong bagay bago pa ito mangyari. Ang Biblia ay hindi nagbigay ng detalye tungkol sa pagkamatay ni Daniel. Si Daniel ay mga nasa 80 years old nang siya ay ihagis sa mga leon at maraming mga scholar ang nagsasabi na siya Namatay din pala siya, no, sa Leon. Una, niligtas siya, no? Ano ngayon destiny ngayon talaga, no? At saka nabuhay siya ng 80 to 90 or 100 years, di ba? So, gano'n naman kasi yung tao, kung tutuusin, bata-bata pa nga yun, no? Ang tao kasi nung araw, nabubuhay yan, mga 200 years, 250. Pero si Moises, alam ko, 120 years old nung namatay siya. ay namatay sa edad na 90 to 100 years old. Iminumungkahi ng tradisyon na siya ay namatay ng mapayapa sa Babylonia sa katandaan. Hindi din sinabi sa Biblia kung may asawa at May mga ibang nagsasabi na nung 80 years old siya, namatay siya nung hinarig siya sa kulungan nga ng leon. Pero siguro baka hindi yun. At merong nagsabi na namatay nga daw siya na mapayapa ang kanyang katauhan, mga 90 or 100 years old. anak si Daniel. Ano nga ba ang matututunan natin sa kwento ni Daniel? Ang sabi sa Daniel 6 verse 3 to 4, si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Kaya, ang 2 kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ayan na, pumasok na yung demonyo. Inggit yan, no? So, nung araw pala, ganyan na talaga. May mga inggit na talaga. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Makikita sa verse na ito ang pagkainggit sa posisyon ng 2 kasama niyang tagapamahala at mga pinuno ng mga rehiyon. Ayaw nilang makitang umangat ang kasama nila dahil feeling nila na mas deserve sila sa posisyon na ito. Ang pagkainggit ay madalas mangyari sa mga taong hindi nakukontento kung ano ang binigay ng Diyos sa kanila. Kapag tumitingin sila sa ibang tao, feeling nila mas deserve nila yung possession, yung talent or yung pera na meron yung isang taong yun. Sabi sa James 3:16, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Nandun sa West Philippine Sea, no? Nandun yung pinapatungkol dito sa sinasabi na yan. So, nainggit din yan At saka gusto nila, sila lang yung malakas, di ba? Ayaw nilang lumakas yung iba, di ba? Kaya gusto nila kanila lahat nagigiswapan. Alam niyo na, mga netizen kung sino yung bansa na yan. Hari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. So, ang envy ay gusto mo makuha yung isang bagay na meron ang ibang tao with negative feelings. Minsan dumadating pa sa point na nananakit na at naninira na. Tulad ng ginawa ng mga pinuno ng mga rehiyon kay Daniel.
Sabi sa James chapter 3 verse 14 to 15. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag niyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Mula kay Taning yan, no? Pag pinasok ni Taning ang iyong isip at puso, isa yan, yung nakakaramdam ka ng inggit, no? Imbis na dapat medyo matuwa ka at maging proud ka, sana pala, sabi nga ni Francis, di ba, no? Sana pala ng iyong kapatid, ibig kong ipabatid na lahat tayo ay kapit busy. Ayun, dapat, Ang inggit ay pagkagalit sa kabutihan ng dapat hindi mo nararamdaman yan. Kasi pag yan nararamdaman mo, pinasok na ni Taning yung isip at puso. Inggit, galit, at gagawa ka na ng mga hindi maganda sa tao na kinaiinggitan mo. At saka mas maganda siguro kung gawin mo na lang gawin mo na lang siyang pattern para gayahin mo siya, no? Yun na lang ang gawin mo, mag-challenge ka na lang sa kanya. Siguro mas okay pa yon. Diyos sa ibang tao, pero binabaliwala naman ang kabutihan ng Diyos sa kanya. O ang isa pang definisyon ay, ang inggit ay pagsasabi na gusto ko kung anong meron ka, pero ayoko ang katotohanan na nasa iyo yan. Yan, inggit, tapos magiging plastic, di ba? Parang sinasabi, ito maganda sa'yo, ito dapat maging ganito ka, ito okay ang nagiging buhay mo yan, pero wag ka, ayaw niya, deep inside. So plastic, inggit, lahat na pinasok na ni Taning yung utak kasi. Na-realize ko na dahil ang inggit ay mas madalas na hindi nakikita sa panlabas, ay ang akala natin ay hindi ito big deal, na kasing bigat ng mga obvious na kasalanan gaya ng pagpatay, pangre-rape, pangangalunya, at pagnanakaw. Hindi na bago ang inggitan sa pagitan ng mga nagsusumikap para sa matataas na posisyon, gaya ng nakikita natin sa ating mga politiko, at kahit Tama, no? Yung sa mga politiko natin, no? Kunwari, aliado sila, no? Tapos bandang huli, laglagan, tapos siraan. Di ba? Ganun naman talaga, totoong nangyayari, no? Dahil lang sa hangarin, no? Na, yun, naiinggit, gusto ko, ako'y nasa pwesto, ganyan. Di ba? Kahit yung kay Marcos, ganun ang nangyari, inggit yan eh. Kaya nangyari talagang nagkaroon ng people's power, no? Sa mga taong pinagkakatiwalaan pa niya, yun pa yung yun pa yung mga taong sumira sa kanya. nasa ating mga trabaho. Ang mga dapat na maging pinuno ng ating bansa ay masyadong abala sa paghahanap ng isang bagay upang sisihin ang isa at masira siya at ang kanyang trabaho. Ang maglingkod sa Diyos, iyon ang pinakamataas na layunin sa buhay ni Daniel at walang makakapagpabago nito kahit na ang banta ng kamatayan. Nakasanayan na niyang magdasal ng 3 beses sa isang araw at ipinagpatuloy niya iyon. Pamukha din siya ni Moises nung tumanda, oh. Pero syempre, video na lang yan. Okay, alright, madlang netizen, sana may natutunan tayo tungkol dito sa ating pinanood. At I'm sure naman siguro itong pinanood natin, para sa akin, dapat may kakontentuhan ka. Kasi yung tunay na kasiyahan sa puso at isipan ng tao, kontento ka kung ano yung binigay ng Diyos sa'yo, no? Hindi yung sobra-sobrang yaman mo na, parang kulang pa para sa'yo. Kaya nagkakaroon ka ng pag nasa gobyerno ka, pag-iisip mo, kumurakot pa. Parang hanggat may nakukuha ka, kinukuha mo lahat, no? Kahit na sobra-sobrang kasamaan na yon, no? So, dapat may kakontentuhan ka sa buhay para yung saya mo sa puso, tunay, no? Ito po muli si Tio Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Amen.